Na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, Department of Agriculture Chief. Sinisi po, manang-mana sa amo. Sinisi po ang lahat po ng kapalpakan ngayon ng Department of Agriculture ay sinisi po ng Department of Agriculture Secretary Tio Laurel sa dati pong administrasyon. Wala na. So tapos na po. Nakakuha po sila ng nakakuha po sila ng formula. Wala tayong ginagawa, wala tayong proyekto, wala tayong buting na nagagawa para sa bayan. Isisi lang natin sa nagdaang administrasyon. Bahala na yung mga vloggers natin, bahala na nakakarindi na po, no, yung katwiran ninyo na lahat ng nagaganap dito sa bansa natin na problema, suliranin, isisilang yan lahat sa bakit pa po kayo tumakbo? Di po ba? Kung wala po kayong kakayahan na lutasin ng lahat ng problema ng Pilipinas, bakit pa po kayo tumatakbo? Bakit hindi? Total, sinisisi nyo na rin lang yung nagdaang administrasyon. Ibigay nyo na sa nagdaang administrasyon yung pamamalakad sa Pilipinas para wala na po kayong sisisihin. Unfair, di ba? Sinisisi nyo sa mga hindi nakaupo. Yun lahat-lahat. Manang-mana sa amo. Lahat na lang sinisisi. Pag-usapan din po natin, ito pong, ano pa ba yung pag-usapan natin? Yung si Barbers po, no? Ito, nakita ko na yung sinabi ni Barbers na mukhang guilty yung mga vloggers kaya nagsampa na reklamo laban sa kanya. Hindi ko maintindihan talaga. Ang dami ko na talaga hindi maintindihan, mga kapatid. Ito po yung hotel ko. Yung hotel kasi wala nang anak ko eh. Ako na lang mag-isa. Tignan niyo to. Isang di ba? Ganito po. Yung nagsasabi po na napakamaluho ni Badong. Ito po ang hotel ko. Sande pa yan. Sobra pa po. Okay. Ayan po ang nagluluhong si Badong. Talagang sobra pa po. Kumbaga gaganon pa ako. Pakita ko lang po sa inyo. Ayan, nakaganyan pa po yan. Nakadikit, nakalapat pa po. Lapat pa po yan. Ganyan po si Badong sa mga makapamasyal lang. 'Di ba? Kasi hindi naman ang katwiran nga ng mga tao rito, hindi ka naman namamasyal sa hotel eh. Pupunta ka ron sa sa mga kumbaga dito magpapahinga ka lang. Anyways, para lang po ma-disprove na si Badong wala nang ginawa kundi magpasarap buhay. Kaya po literal po 'yun, no, na talagang dahil libre ako sa pamasahe, no? Libre ako pamasahe, sinasamantala ko, ganito po ang mga tinitirhan ko pag ako mag-isa. Anyways, to disprove na ang dami-daming pera. Hindi naman. Meron naman toilet. Ayaw ko naman ng ganun. Pero meron pong ganun Sa totoo po, may mga ganun po yung toilet nyo public. Ito naman may sarili. Ito po. Toilet to eh. Okay. Punta na po tayo, no? Dito po. At isa pa po. Siyempre, si Engineer Marcos, papabulaanan po natin, ligtas-ligtas lang po yung sarili. Hindi po obrang iligtas nyo yung sarili nyo. Ngayon pong nariyan na po lahat. Ngayon pong nariyan na lahat yung nakuha ko na lahat ng impormasyon. Talagang
ito pong may kasalanan po dito po sa tinatawag nating pagbagsak ng tulay. Ito na pong gobyerno na to, no? Wag na po kayo maghanap ng sisi. Mamaya po tatalakayin natin. Siyempre pa, nagpahayag po tong mga kung ano-ano na naman itong pinahayag. Nagmamagaling na naman itong mga senatoriables. Sabi po ni Lacson, pag siya nanalo ay lalabanan niya yung corruption. Mamaya sasagutin po natin yan. Yan po ang mapag-usapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Ito po, pag-usapan po natin, no? Isa lang po, maikli lang si Lacson. Marcos back alyansa para sa bagong Pilipinas. Courts, Kamsur vows to purge corruption. Okay. Mga kandidato po ng bagong alyansa para sa bagong Pilipinas. Nagsabi po nila na tatanggalin nila yung korupsyon pag sila nanalong mga senador. Ito po ang aking katanungan. Hindi rin ko na po kinakailangan magpaliwanag. Talaga, tatanggalin niyo yung korupsyon? Bakit kayo tumakbo kay BBM? Di ba? Alam po ninyo, ipokrito po ang mga taong nagsasabi na tatanggalin nila yung korupsyon tapos tatakbo sila under ng administration na sangkatutak ang issue ng corruption. Hindi nyo po ba nababalitaan yung issue ng corruption? Ngayon po, ang pinaka-latest, yung pong PhilHealth, yung corruption po ng PhilHealth Fund na may pondo na pala, popondohan pa ng PhilHealth Fund. Yun lang po ang masasabi ko dyan. No? Badong hindi sumama sa karaban sa Bulacan. So, ano nga? Sabihin nyo rin po yan sa mga vlogger na wala dito sa Hong Kong. May ibang vlogger, hindi nagpunta ng Hong Kong. Speaking of Hong Kong, tuloy po sa linggo na po tayo sa Southern Chanwai o Wan Chai. Ano ba? Chaiwan o Wan Chai? Kalimutan. Nalilito ko eh. Southern Stadium, tuloy po tayo sa linggo. Yan. So, libre po yan, pero hindi ko po alam kung ano po yung ticket na pinamimigay. Libre rin siguro yun. Kaya, magkita-kita po tayo. No? Nasa Hong Kong po ako, kaya kung meron pong caravan dyan sa Bulacan, malamang hindi ako makakatin. Katulad lang po yan ng hindi rin makaka-attend. Libre po yun. Anong oras daw? Marami nagtatanong. Nakita ko na yung kay BMR, meron pong rito. 9 to 5, no? 9 to 5 daw po yung naturang pasasalamat kay PRRD ng mga OFW. Okay, so hopefully makita natin si PRRD dito sa Hong Kong. Huwag niyo po akong kakantsawan na wala ako sa Bulacan kasi pwede ko bang kantsawan yung mga vlogger na wala sa Hong Kong? Kayo naman. Ganun lang talaga. You cannot, hindi naman po tayo omnipresent eh. Diba? Tayo po ay isang katawan kung nasaan lang po tayo. No? Okay, sinamantala lang natin yung pagdalaw dito. Hopefully, makita natin si PRRD dito po sa Hong Kong. Okay, balikan na po natin. No? Yun lang po. Yun lang po ang tanging masasabi ko riyan sa mga sa inyo na nagsabi kayo na
ipa-purge ninyo o tatanggalin ninyo o yung corruption, in the first place, bakit kayo tumakbo sa isang presidente na ang administrasyon niya ay punong-puno ng issue ng corruption? Hindi ba epokrito ang tawag sa mga taong yan? Okay, punta na po tayo rito. DA Chief, sinabing ang nagdaang administrasyon po ang may kasalanan. O, sabihin na natin kung saan natin to nakuha. Mula po sa Bombo Radyo, Pilipinas. No? Okay. Okay tayo nyo, nariyan na lahat. Oh. Buong hotel ko na po to, isang di pa lang. Sinisi ang nagdaang administrasyon sa problema ng agrikultura ngayon ng bansa. Ayan po ang sabi ni DA Chief Secretary Francisco Teo Laurel Jr. sa nagdaang administrasyon. Alam niyo po, sawang-sawa na po kami na kung kayo po ay walang nagawa para sa agrikultura at sa anumang bagay, sa lahat po ng tauhan ni BBM, nakakuha po kayo ng formula no? Yung formula nyo po, formula po ng mga inutil. Alam niyo po ba yun? Lahat po ng ahensya ng pamahalaan mayroong problema. Kaya po kayo ginawang sekretary. Simple lang po. Lahat ng sekretary, ano po ang pangunahin niyang trabaho? Lutasin yung problema. Kung ikaw po ay agriculture secretary, ano ang pangunahing trabaho ng agriculture secretary? Lutasin po yung problema sa agriculture. Kawalan po, mataas na presyo ng bigas. Alam mo yan, Teo Laurel, nung ikaw ay inappoint noong 2023, 2 years ago, inappoint ka, tapos yung sinundan mong DA secretary ay presidente ng Pilipinas, wala kayong nalutas. Ang pangunahing problema nyo noon, yung mataas na presyo ng bigas. Hanggang ngayon, mataas pa rin yung presyo ng bigas. Mula nung umupo si Marcos bilang DA Secretary, Department of Agriculture Secretary, yan na po ang sinasabi. 20 pesos na bigas nga yung sinasabi nung una. Kaya nga po siya nag-secretary ng Department of Agriculture para maging 20 pesos ang bigas eh. Mula nung simula, mula nung kampanya, mula po nung hanggang sa nanalo, hinawakan pa yung Department of Agriculture, hindi pa rin po napababa ang presyo ng bigas, lalo pong tumataas. Ngayon, para mangako kayo, nangangako na naman kayo na bababa yung presyo. Ngayon, nung hindi nyo po matupad yung pagbaba ng presyo, kalagitnaan po ng termino, isisisi nyo na naman. Grabe naman po siya. Grabe na po yan. Ang tawag po sa mga taong ganyan, inutil. Yan ang problema sa iyo, BBM. Naglalagay ka ng mga taong inutil. Ano po patunay na inutil? Kung wala kang gagawin kundi sisihin yung dating administrasyon dahil hindi nagtayo ng mga irrigation at post-harvest, etc. Dapat in the first place, dapat hindi mo tinanggap yung trabaho kung wala ka palang kakayahan. Lahat na lang, lagi na lang, Duterte ng Duterte, buwisit na yan. Mga inutil. Oo, inutil. Mula presidente hanggang sa lahat ng tauhan niya, panay inutil. May problema, lutasin. Hindi isisi sa iba. Leader ba kayo? Wala po ako nakitang leader na ganyan. Dapat nung simula pa lang, nung inappoint ka pa lang, wala po akong gagawin kundi isisi kay Duterte. Matutuwa pa kami. Tignan mo to si Claire. Wala pong ginawa yan kundi manisi kay Duterte. Ano pa ba expect namin kay Claire? Wala. Walang magagawa yan kundi manira. O at least siya nagtatapat siya. Maninira ako. First day pa lang niya, sisiraan ko mga Duterte hanggang sa katapusan ng mundo.
Wala akong gagawin kundi manira. Ikaw, agriculture secretary ka. Hindi ka naman yusek ng PCO. Headline na headline po, headline. Ang pamagat ng headline, DA chief, sinisi ang nagdaang administrasyon sa problema ng agrikultura ngayon ng bansa. Ngayon may problema, sisisihin nyo noon, putang. Mga inutil. Mula presidente hanggang lahat ng kanyang cabinet official, panay kayo inutil. Ngayon lang po ako nakakita ng gobyerno na 3 taon nang nakaupo. Si. Wala pa rin mong wala na nga nagagawa. Naninisi pa ng mga dating may mga ginawa. Pataas ba presyo ng bigas noon? Wala talaga kayong ano. Ito pa malupit. Sabi ni Marcos, kaya daw mataas ang presyo ng bilhin lalo na agriculture dahil sa mga sumusunod. Mayroong smugglers, mayroong price manipulators, at mayroong hoarders. 'Di ba? Ang tawag natin diyan sa mga tao na yan, mga cartel, rice cartel. Hindi mo na nga malutas yung problema sa rice cartel. Ito pa po ang deklarasyon ng Department of Agriculture ngayon. Okay. Iginiit ni Tio Laurel na wala daw pong rice cartel sa bansa. Patay na tayo. Walang rice cartel, kaya wala silang lulutasin, wala silang huhulihin ng mga sindikato ng bigas. Walang rice cartel eh. Bakit mataas ang presyo? Kasalanan ng dating administrasyon. Wala nang gagawin yung mga yan. Hindi manghuhuli ng mga rice cartel, pero pipilitin daw nila na maging 45 yung bigas. Alam po ninyo, pangarap nyo, 20 nga, dati 20 nga eh. Ngayon 45. Ganito po ang pattern nila eh. Mangako ng hindi kayang gawin, tapos sisihin yung Duterte administration. Inutil kayo. Inutil kayo, inutil. Wala pong paliwanag. Wala pong paliwanag dyan. Inutil ang tawag dyan. Tapos okay lang Marcos. Walang lulutasin si Tio Laurel. Alam nyo, noon pa lang, nagsabi na yung mga tao na kaya yan nilagay dyan dahil malaki kontribusyon yan. Malaki ang kontribusyon niya sa kampanya ni Marcos. Ayan, nagbabayad lang tayo sa mga malaki kontribusyon. Sino po hindi manggigigil? 3 taon na kayo. Kasalanan to ni Duterte. Lahat na lang kasalanan ni Duterte. Pinagmalaki ng Agriculture Secretary ngayon yung pag-invest. Alam nyo, total nanggigigil na rin lang ako. Balikan lang natin. Meron akong nakaligtaan doon sa pagbanat natin dyan eh. Mahirap talaga yung nasa labas ka nagba-vlogs. Maganda yung talagang eto po, no? Sa gigil ko lang. Balikan ko lang yung eto po, kung gaano po ka-inutil tong gobyerno na to. May bumagsak, di ba? Bumagsak yung, ano po yung mga revelasyon datin sa atin dyan, sa mga bumagsak na yan. Una, sinasabi nila, design flaws, di ba? May design flaws. Okay. Alam nyo, buong pagkakaalam ko dyan, matagal nang ginagamit yan, ngayon lang bumagsak. Yeah. Matagal nang ginagamit kasi may sinasabi pa si Claire na ay lumilindol kasi kaya yung mga structure lahat naging naging engineer lahat eh. Okay.
2014, yung design flaws, kasi nagsimula kay Pinoy, walang problema. Kayo po, mga kapatid, pag bumibili po kayo ng produkto, halimbawa sa SM, ano po ginagawa ninyo bago nyo iuwi? Diba sinasabi nyo, pwede bang i-testing? Bumili kayo kahit bumbilya. Alam niyo yung bumbilya? Mura lang po bumbilya eh. Di ba? Wala pang 500. Bumbilya lang po itong pinag-uusapan natin. Pero ano po sinasabi nyo pag bumili kayo ng bumbilya? Kahit sa SM kayo, Ace Hardware. Hindi po mandurugas yan. Di ba? Kilala Ace Hardware. Bumili kayo ng bumbilya. Simple lang po. Wag na natin pahirapan. Bumbilya na lang. Ano una nyo sinasabi? Pwede bang testingin? Pwede po, tetesting. Pero bayaran nyo muna. Hindi nga eh. Sa Ace Hardware nga, tetestingin mo muna bago mo bayaran. Di po ba? Bumbilya lang po yun. Bago nyo gamitin o bago nyo bayaran yung bumbilya, sinisiguro nyo muna na umiilaw. Simple lang po eh. No? Ito po tulay. Design flaws. Hindi pala uubra. Yan tulay na yan na ipagamit. Ang tanong ko, bakit mo pinagamit? Putang. Gigigil na ako eh. Alam niyo po ba, hindi naman po pala, ang buong akala ko, eto mali ang akala ko Ang buong akala ko, dahil ginawa yan ng panahon ni Pinoy, 2014, ginagamit na yan kasi 90% na raw gawa ng panahon ni Duterte. Kala ko ginagamit na yung panahon pa ni Duterte, bumagsak lang ng panahon ni BBM. Nung nabalitaan ko po, 2025 lang pala binuksan yan lintik na tulay na yan. Bago mo buksan ang tulay, sisiguraduhin mo na worthy yan regardless kung sino nagsimula. Kung nahulog yan at may namatay, buti wala namatay. Wala ba namatay? Hindi ko alam eh. Wala ba namatay? Di po ba? Kung 2025 nayari yan, gagamitin for the first time, ano ang dapat mong gawin kung ang bumbilya nga iti-testing mo eh? Bumbilya lang. Hindi ka naggawa doon ng mga mahay ka. Bumbilya lang. Binili mo. Pa-testing nga po kung umiilaw. Bago mo gamitin, tinitesting mo. Ang bumbilya. Eto tulay, ano yan? Sige, ano na lang natin yan, tignan natin kung bumagsak. Sabihin natin design flaws. Boss, Mr. President, ano ba to? Pagaganahin na ba natin to? Itong tulay na to? Kasi matagal na to eh. Ate, di tignan natin. Pag may pagbubumagsak, di design flaws. Puta katarantaduhan. Hindi ko po maintindihan eh. Kung ngayon lang po binuksan yan, ibig sabihin worthing daanan yan. Ibig sabihin po, pwedeng daanan. Binuksan nyo eh. Meron ba namang tulay na, sige, meron 'di ba? No parking. Park at your own risk. Meron po bang tulay na sasabihin nyo na pwede kayong dumaan pero bahala kayo diyan kung ano kayo riyan. Hindi ko makuha 'yun eh. 'Yun talaga hindi ko makuha eh. Tapos nung bumagsak, ano yan, tsambahan? Boss, hindi kami sigurado kung matatag yan eh. Hindi ba tayo sigurado? Anong gagawin natin? Di padaanan natin ng truck. Pag bumagsak, hindi matatag. Di ba?
O pag tanga ka, nukop, siguro ikaw nukop, ganito ka mag-ano, nukop, siguro ganito ka mag-isip, no? Ikaw nagpagawa ka ng bahay, ha? Nagpagawa ka ng mga kuryente, no? Pero papagamit mo muna sa anak mo. Anak, isaksak mo nga pag nakuryente ka, hindi ko gagamitin kasi tigok ka eh. Hindi po ubra yung ganun. Lahat po ng kalsada, pinagamit mo, ikaw ang presidente. Pananagutan mo yan, pinagamit mo sa publiko eh. Ano po yan, nag-announce? Pwede na po to, pero lihim lang ha. Yung mga kakampi ko, huwag kayong dumaan dyan. Kasi hindi tayo sigurado. May ganun bang announcement? Para sa mga kalaban lang ni BBM yan. Open po yan sa publiko. Tapos nung bumagsak, design flaws. Oo, ako pa mali. Tama kayo. Ako na mali. Kasalanan ni Duterte yan. Natutulog si Duterte sa Davao. Pinadaanan nyo yung tulay. Kasalanan ni Duterte. Hindi ba putat, ilaw nga, bumbilya nga, tetestingin mo muna bago mo gamitin Bumbilya lang yan Yan tulay, pinagamit nyo. Ano yan? Ganito kayo nag-testing? 100 tao. Sabay-sabay nga kayong lumundag. Okay na yan. Sabay-sabay lumundag. Alam nyo po, tapos isisisi nyo na naman, 90% kasi. Alam nyo mga retrofitting, kung ano man yung ibig sabihin, ano man po yan, no? Ano man yung ginawa, once na pinatakbuhan mo yan, once na pinagamit mo yan, ibig sabihin, worthy na gamitin yan. Ang problema, manang-mana talaga Tignan nyo yung Department of Agriculture. Walang rice cartel. Wala daw pong rice cartel. Ano naman po sinasabi ni Marcos? Hindi to kasalanan ng anong tawag doon? 'Di ba lagi ang may kasalanan yung gumawa, kontraktor? Hindi raw kasalanan ng kontraktor dahil sinunod lang daw yung plano. Flows yung plano. Wala talagang mangyayari talaga sa atin. Manggigigil lang kayo pero di may kasalanan pa rin, Duterte pa rin. Alam niyo po, ganito po yan. Imbestigahan niyo yung tulay. Ito lang po, simple lang. Ilan po ang nakita natin na anong tawag dyan yung mga ribbon cutting, anong tawag dyan yung inauguration. Ilang pong tulay yung in-inaugurate nung panahon ni Duterte? Sangkatutak. Sangkatutak. Susunod na tanong, ilan po ang tulay na bumagsak sa panahon ni Duterte? 0. Bakit? Konsepto po ng bumbilya. Bago mo gamitin, i-testing mo. Bago mo gamitin, siguraduhin mo na sino sisisihin natin. Boss, may bumbilya si Duterte. Gil. Pero yan po ang nagaganap sa ating bansa. Kapalpakan.
gawa ni Pilipinas. Ha, may droga sa Davao City? Anong ginagawa ni Baste diyan? 'Di ba anak ni Duterte 'yun? Okay na script, boss. Nasisi na natin sa Duterte. Siyempre, hindi magpa-follow up yung mga press. Hindi naman nila kinakailangan malaman ng katotohanan. Ang kinakailangan nila, masabi ni Claire na may kasalanan yung presidente. Lapit nyo. May kasalanan yung presidente. Lapit nyo. Pasahinan. One lang po, one. Pindot one lang po. Okay na tayo? Okay. Okay na. San po sa ano po yung huli nyong ano? Ano yung huli nyo narinig? Paki nga po yung huli nyo, yung kay Barbers po. Hindi na natin, yung huli po topic na narinig nyo. Pinutol. Nawala tuloy tayo sa gigil natin. Ulitin na lang natin kay Barbers. Okay, ito po. Ito po yung kay Barbers. Sabi ni Barbers, if those who filed the libel cases, marami, against me, all felt alluded as narco-vloggers, kung noon, ay doon pa lang po tayo. Tapos na po ba tayo sa DA, Department of Agriculture? Hindi po natin naabutan 'yon. Sige, dito na lang tayo. If those who filed libel cases, ayun. If those who filed the libel cases, kung ang mga nag-file sa akin, mga nagreklamo, nagreklamo ng libel, nag-file ng libel cases sa akin, ay pakiramdam nila sila yung sinasabihan na narco-vloggers. Sabi ni Barbers to, tinatagalog ko na. Then, it could be seen, ito ay kitang-kita na or interpreted that indeed they were. At maaari pong ma-interpret na sila nga ay mga narco-vloggers. Yan yung sinasabi nito ni Barbers, no? Kung sila po ay pakiramdam nila, sila po yung tinutukoy. Ayan. Bakit kayo masasaktan? Why are you angry? Bakit kayo masasaktan? Barok eh. Why are you angry kung hindi kayo guilty? If you're not guilty, di ba? Para maganda yung sinasabi niya, no? Ito po, Senator Congressman Barbers, no? Ibigay po natin yung totoo, no? Hindi nyo naman po sila simpleng pinarurunggitan, di ba? Parang sinasabi niya, kung nasasaktan kayo pag nagsasalita ako na narco-vloggers, yung mga nagsampa sa akin ng reklamo, nasasaktan kayo pag sinasabi ko may mga narco-vloggers na bayaran. Baka nga bayaran kayo kasi nasasaktan kayo eh. Di ba? Kung nagpaparinig lang po kayo na may mga narco-vloggers na binabayaran sila ng mga drug lords, baka wala masaktan. Di ba?
kung nagpaparinig lang kayo. Eh, hindi lang naman po kayo nagparinig, eh. Papaalala ko lang, Congressman Barbers, hindi lang po kayo nagparinig. Inimbitahan niyo sila bilang mga narco vlogger. 'Di po ba? Halimbawa ako, nasasaktan ba ako? Hindi. Bakit ako masasaktan? Eh, hindi naman ako narco vlogger. Tama ka, eh. Tama ka, Senator Barber. Congressman Barber pala. Hindi, Barbers, hindi ako masasaktan kasi hindi ako guilty. Ang pagkakaiba namin ng mga nagsampa sa'yo na reklamo, inimbitahan mo sila, ako hindi. Kaya, paano ko i-claim na baka ako yung sinasabihan, ha? Eh, hindi nga ako imbitado, eh. Nagpatawag kayo ng mga narco vloggers. Ang pinapatawag ninyo, di ba? Matapos ka magsalita ng mga narco vloggers, tas inimbitahan namin sila. Ayun, doon sila nagre-react. Gusto nilang linisin yung pangalan nila. Tama yung sinasabi mo, kung nagparinig ka lang. Hindi ka naman nagparinig lang, eh. Tinukoy mo sila sa imbitasyon. Kaya ganun po talaga ang kalalabasan nun. Parang yung sinasabi mo na anong tawag doon? Sinasabi mo na hindi ka dapat din masaktan pag may sinasabi silang may kamag-anak na congressman na drug lord. Bakit ka rin nasasaktan? Ibig sabihin ba guilty ka rin? Hindi po ibig sabihin na nasasaktan ka, guilty ka na. Pwedeng nasasaktan ka dahil hindi totoo. Tignan nyo po. Ako madalas ko naririnig to nung mula nung grade 3 hanggang grade 6, lagi ko naririnig to. Hindi naman matalino yan si Badong, eh. Laging section 1. Porket pogi. Ang sakit po nun. Ang sinasabi ng mga kaklase ko, hindi raw ako matalino, pero kaya ako nasa section 1 dahil pogi lang ako. Napakasakit naman nun. 'Di ba? Nasasaktan po, masakit po 'yun pag mga ganun, mga parinig. Anyways, tuloy natin. Yung sinasabi ni Barbers. I always abide by the Constitution provision of free speech and expression, but this cannot and should not be used as license to besmirch people reputation. Tama po 'yun. Kaya po dapat but this cannot and should not be used as license to besmirch people's reputation and throw expletives at their subjects, concoct false or fake narratives and propaganda lines. And I firmly believe that they are not doing it for free. Kaya nga po meron tayong batas na bawal manira ng tao. Hindi po absolute. Tama naman yung sinasabi niyo, hindi po absolute yung freedom of the press, freedom of speech. Kaya nga po meron ding libel at cyber libel, eh. Kaya nga po kayo sinampahan ng kaso, eh. Dahil hindi naman po, porket kayo naniniwala, sa tingin ninyo, I firmly believe that they are not doing it for free. Yun po yun, dun po nag-uugat, eh. Paniniwala ni Barbers, hindi naninira itong mga vloggers na to ng libre. Di ba?